Nay, ano yung niluluto niyong ulam? Ginisang ampalaya. Ano ba yan? Gulay na naman ng ulam? Wala po ba kayong alam na ulam maliban sa gulay? Pinaglihi naman yata sa sama ng loob tong ampalayang niluto niyo. Ang pait. Huwag ka nang magreklamo. Kumain ka na. Ubusin mo yan, ha? Ang pait talaga. Ulam. Hindi magiging kompleto ang ating umagahan, pananghalian at hapunan kung walang ulam. Kaya naman ngayon, ikikwento ko sa inyo yung mga hindi ko makakalimutang karanasan na may kinalaman sa ulam. Noong bata pa ako, talagang pihika na ako sa pagkain. Oh, luto na ang pananghalian natin. Nay, anong ulam? Ginisang gulay. Ano ba yan? Hindi naman ako kumakain yan. Huwag ka nga maarte dyan. Alam mo bang madaming nagugutom ngayon? Pasalamat ka pa nga at may nakakain ka pa. Di naman po sila mabubusog kapag kinain ko yan. Aba, at namimiloso po ka pa talaga. Pagsabihan mo yung anak mo at pag ako hindi nakapagpigil, yan ang igigis ako. Hoy, kumain ka na dyan. Kaya ang pet-pet mo na eh. Hindi ka kumakain ng gulay. Payatot. Kumain ka pa ba? Eto na po, kakain na. Wala na ako ibang pagpipilian nun kundi kumain kasi baka mamatay ako sa gutom eh. Wala bang piniritong isda dyan? Kung hindi kalabasa, minsan, ampalaya naman yung niluluto ni nanay nun. Nay, ano yung niluluto niyong ulam? Ginisang ampalaya. Ano ba yan? Gulay na naman ng ulam? Wala po ba kayong alam na ulam maliban sa gulay? Pinaglihi naman yata sa sama ng loob tong ampalayang niluto nyo. Ang pait. Huwag ka nang magreklamo. Kumain ka na. Ubusin mo yan, ha? Ang pait talaga. A few inches later. Ibabahog ko na lang to sa aso habang hindi nakatingin si nanay. Ang pait kasi. Hindi ko kayang kainin. At saan ka pupunta? Ay, Nay. Bumalik ka dun sa lamesa at kainin mo yan. May mga pagkakataon din noon na nag-iimbento ako ng sarili kong ulam kapag hindi ko gusto yung niluluto ni nanay. Nay, ano niluluto nyo? Tuyo, bakit? Ay naku, hindi ko gusto yung ulam. Nay, pwedeng pahingin 5 piso? Sige, sandali lang. Kapag nabigyan ako ng pera nun, dediretso na ako sa tindahan para bumili ng mga pwede kong maging ulam. Ang binibili ko nun minsan, Milo, o kaya gatas, o di kay chichirya tulad ng bangus, lala at mang inasal. Ang sarap ng ulam ko. Kaya pala nanghingi ka ng pera ha? Bibili ka niyang mga yan? Hehehe. May time din pala nun na pinagsama ko yung honey at pulburon sa kanin at grabe. Ang sama ng lasa. Ayan, imbento pa more. Pero minsan, hindi ako binibigyan ng pera ni nanay nun, kaya naman ang ginagawa ko nun, naghahanap ako sa kusina namin ng pwede kong ulamin tulad ng toyo at mantika ng baboy. Sobrang sarap nun kapag pinagsama mo kasi para ka din nag-ulam ng adobo. Nag-uulam din ako ng asukal. Masarap naman siya pero parang plain lang ganun. At syempre, hindi mawawala ang kape. Sarap. Alam niyo ba, noong bata pa ako, may kakaibang paraan si nanay no na ginagawa para magkaroon kami ng kape. Hindi ko alam kung nanay ko lang yun. Minsan kasi kinakapos kami sa pera kaya hindi pa kami makabili ng kape. Kaya ang ginagawa ng nanay ko noon sinasangag niya yung bigas hanggang masunog ito. Tapos lalagyan niya yun ng tubig at asukal. O, diba? DIY kape ang atake ng nanay ko. Sa natatandaan ko, lasang kape nga yun kapag tinitikman ko.
Kapag pumapasok naman ako sa school nun, nagbabaon ako ng kakainin ko na kapag lunch. Kung hindi hotdog, nilagang itlog yung kadalasan kong ulam nun. Anong amoy yun? Amoy utot. Naku, yung itlog ko yata yung naaamoy nila. Oo nga, ano ba yan? Kumakain yung tao Lumabas naman pag-uutot. Huwag na lang kaya ako mag-lunch. Titiisin ko na lang yung gutom ko. A few hours later. Okay, class. Good afternoon. Ano? Sino yun? Grabe, ang baho naman. Yok, ang baho. Ano ba yan? Nakadalawang utot pa rin naman. Sino sa inyo ang nag-ulam ng itlog? Sorry na agad. Hindi ko natiis yung gutom ko May time din no na nakikipag-barter ako ng ulam sa kaklase ko. Yun yung nakikipagpalitan kami ng ulam sa isa't isa. Bornak, ano ulam mo? Fried chicken. Wow, masarap naman yan. Ikaw ba? Hotdog baon ko. Masarap ba yung hotdog mo? La, bakit? Ano na sa isip mo? Bigyan mo ako, tapos bibigyan din kita ng fried chicken ko. Sige. O diba, naging dalawa pa yung ulam ko nun. Pero kung hindi ako makakalimutan nun, nung one time na nagbaon ako ng longganisa. Binili kasi ni nanay sa tindahan yun ng luto na, tapos pinabaon niya sa akin sa school. Oh, eto na baon mo. Thank you, Nay. Okay, class, pwede na kayo mag-lunch. Pero nang buksan ko yung baonan ko nun para kumain, nawalan ako ng gana nun sa nakita ko. Yung longganisa kasing baon ko nun, panis na. Ay hala, bakit panis yung longganisa ko? Paano ako kakain ito? Ano ba yan? Ang baho naman ng longganisa mo? Nagsalita ka pa talaga. Dahil sa nangyari nun, hindi na ako nakapag-lunch nun at umuwi akong sumasakit ang tiyan sa gutom. Oh, bakit ganyan itsura mo? Ano nangyari sa'yo? Yun po kasi yung longganisang pinabaon nyo sa akin. Panis na. Di pa po ako nagtatanghalian. Ano? Walang hiyang tindera yun? Bakit panis binibenta niya? Kusugurin ko kaya siya ngayon. Wag na po, Nay. Kakain na lang po ako. Naku, wala pa tayong ulam ano po yung kinakain ni tatay? Nang makita kong kumakain yung tatay ko nun, lumapit ako sa kanya. Tay, ano pong kinakain niyo? Bakit parang wala naman kayong ulam? Eto, tubig asin to. Wala kasi kaming ulam ng nanay mo. At doon ko na-realize na mahirap pala talaga kami. Na may mga panahong talagang hindi kami makabili ng uulamin namin nun. Pero alam nyo, maswerte pa din daw ako nun kasi hindi ko naranasan yung naranasan ng mga kapatid ko nung hindi pa ako pinapanganak. Kapag kakain na daw kasi sila nun, pinaghahatian nila yung isang pirasong piniritong itlog. Minsan naman daw, noodles na wala na halos lasa sa dami ng tubig na isinabaw. At kapag may konting budget, isang latang sardinas daw tapos isang pirasong isda sila. Nay, kailan kaya tayo makakakain ng isang latang sardinas? Kuya, doon sa basurahan, maraming lata ng sardinas. Suluhin mo na lang kung gusto mo. Nakakatawa ko. Kung may natutunan man ako nun, magpasalamat at maging grateful na lang kung anong meron ako nun. Na huwag maging mapili sa pagkain kasi totoo namang madaming tao nagugutom sa mundo Kaya kung kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw, kahit ano pang ulam yan, maswerte pa din tayo sa buhay kasi kumakain tayo ng sabay-sabay kasama ang pamilya natin. Nay, anong ulam? Nagluto ako ng paborito mo. Ano po yun, Nay? Tortang talong. Wow! Kain na tayo agad, Nay. Kayo ba? Anong paboritong ulam nyo? Ako kasi, tortang talong talaga. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, don't forget to like, share, and subscribe. And see you in my next video. Bye!